Madalas iniisip natin na kapag lalaki, dapat palaging malakas, dapat palaging matapang, dapat palaging matibay at maaasahan sa lahat ng oras. Totoo naman yun at natural lang yun dahil sa nature, mas matibay nga naman, mas matapang, mas malakas, at mas nangunguna ang mga lalaki. Pero sa realidad, we are still human. Nasasaktan din kami, tatakot din kami, umiiyak at nahihirapan din kami. Pero sa kabila ng mga nararamdaman namin, hindi nyo madalas makita yun sa amin. Hindi namin madalas ipinapakita yun, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Kaya naman today, gumawa ko ng list ng mga bagay na nasasaktan kaming mga lalaki kapag ginagawa sa amin to ng mga babae. So what's up, kamusta? Welcome back to my channel. Ako nga pala ulit si Gary. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So without further ado, simulan na natin tong video natin. Let's go! Paano nga ba nasasaktan ng mga babae ang feelings naming mga lalaki? Number 1, kapag niloloko o nagsisinungaling ang babae sa amin. Katulad ng mga babae, nasasaktan din kami kapag nagsisinungaling o nalalaman namin na niloloko kami ng mga taong pinagkakatiwalaan namin. Well, sino ba namang hindi masasaktan kapag nandiyan sa ganyang sitwasyon, di ba? Lahat naman nasasaktan kapag niloko, pinagtataguan o pinagsisinungalingan ka. Especially ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Madalas hindi namin pinapakita na nasasaktan kami pero deep inside nadudurog din kami. Kahit madalas sinasabi namin na okay lang kami pero sa kailaliman ng aming mga damdamin, sasaktan din kami. Siyempre, lalaki. Ayaw namin pinapakita na apektado kami kasi ayaw namin na-discriminate o minamaliit. Kaya naman kapag niloloko kami, pinagsisinungalingan o pinagtataguan kami, lalong-lalo na ng mga kababaihan o ng mga taong mahal namin sa buhay, sasaktan din kami. Okay? Proceed na tayo sa ikalawa. Ikalawang bagay na ginagawa ng mga babae na nakakasakit sa damdamin namin mga lalaki. Kapag palagi mong kinikwento yung ex mo, katulad din ng mga girls na nai-insecure kapag kinikwento sa kanila yung ex ng boys, ganun din kami mga lalaki. Nasasaktan din kami at nai-insecure kapag ikinikwento nyo sa amin yung nakaraan yung relasyon. Okay lang naman kung paminsan-minsan pero kung napapadalas na, lalo na kung hindi mo sinasadya na naikumpara mo siya sa ex mo, masakit din yun sa amin. Masakit na nga para sa amin yung hindi kami una naging karelasyon nyo o hindi kami yung unang nakilala nyo tapos madalas mo pa ikwento sa amin yung nakaraan mong relasyon, di ba? Oo, nandun na tayo girls na okay lang naman na ikinikwento nyo sa amin yung past nyo. Natural lang yun. Siyempre para mas magkakilala pa yung boys at saka yung girls. Natural na ikwento yung past, di ba? At gusto rin namin na kinikwento nyo yung nakaraan nyo. Pero pagdating sa ex, guys, ibang usapan yun. Huwag nyo naman dalas-dalasan kasi painful din sa amin yun. Sasaktan din kami. Okay? Proceed na tayo sa ikatlo. Ikatlong bagay na nasasaktan ng mga boys o kami kapag ginagawa sa amin to ng mga girls, kapag minamaliit nyo yung trabaho namin. Kasi lalo na sa panahon ngayon, hindi lang naman yung mga lalaki may magagandang trabaho. Minsan ang mga babae may mas magagandang trabaho pa kaysa sa aming mga lalaki. O minsan mas malaki pa yung sweldo ng mga babae kaysa sa amin. Yung thought pa lang na mas malaki yung sinasahod ng asawa mong babae kaysa sa'yo. Masakit na sa amin yun. Siyempre kasi kami lalaki. Kami dapat yung nagpro-provide. Pero since kayo yung mas malaking sinasahod, feeling namin ang liit-liit namin. Feeling namin natatapakan yung ego namin, syempre. Lalong-lalo na siguro kung ipamukha mo pa sa amin na mas maganda yung trabaho mo kaysa sa amin, mas malaking sahod mo kaysa sa amin. Parang sinabi mo na rin sa akin o parang sinabi mo na rin sa amin mga lalaki na hanggang dyan ka lang, hanggang dyan lang kayo. Kahit hindi naman talaga yun yung gusto mong sabihin para sa amin. O hindi naman talaga yun yung gusto mo ipahiwatig. Kaya it hurts a lot para sa amin na minamaliit yung trabaho namin. Lalong-lalo na ng taong mahal namin. Okay, proceed tayo sa ikaapat. Ikaapat na bagay na nasasaktan kami mga lalaki kapag ginagawa sa amin to ng mga babae. Kapag nakakalimutan nyo kaming ipakilala sa mga friends mo. Di ba girls? Isa sa mga bagay na ayaw nyo is yung hindi kayo ini-introduce o hindi kayo pinapakilala ng mga boys sa mga kaibigan nila. Well, ganun din kami mga lalaki. Ayaw namin na hindi nyo kami ipapakilala o nakakalimutan nyo kaming ipakilala sa mga kaibigan nyo. Especially sa mga boys. Well, hindi naman kasi big deal sa amin kung yung circle of friends mo ay puro babae lang. Pero pag may lalaki ka na kaibigan, either kababata mo, workmate mo, o sino man yung lalaki na yan, basta kaibigan mo, ibang usapan na yun. Kasi pag hindi mo kami pinakilala, iba yung dating nun sa amin. Feeling namin, tinatago nyo kami sa iba, ganun. Kaya it hurts a lot para sa aming mga lalaki na hindi nyo kami i-introduce sa circle of friends, lalong-lalo na sa mga lalaki mong kaibigan.
Okay? Proceed na tayo sa ikalima. Ikalimang bagay na ginagawa ng mga babae na nasasaktan kaming mga lalaki ay kapag minamaliit nyo kami. Guys, isa kasi sa mga weakness ng mga lalaki, yung minamaliit kami sa harap ng karamihan. Ayaw na ayaw namin yung feeling na napapahiya kami sa karamihan. Ang maliitin yung pagkatao namin ay ibang level ng pain para sa amin yon. Ibang level ng pain ng nararamdaman namin kapag gano'n ang ginagawa nyo. Especially kung dun sa most trusted person namin naririnig yung pangmamaliit. Yung tipong di mo nga sinasabi pero pinaparamdam mo na wala kaming silbi. Na kaya mong mabuhay mag-isa. Na hindi mo kami kailangan. Lalo na siguro kung sabihin mo pa sa amin yun ng direkta. Sabi ko nga kanina, di ba? Ang lalaki was raised to be tough. We are raised to be strong. We are raised to be reliable. Kaya kapag minaliit mo yung pagkatao namin, sobrang painful yun sa amin. Hindi man namin kagad mapakita yun. Kasi hindi naman lahat showy. Hindi naman lahat ng lalaki kayang ipakita kagad yung nararamdaman nila. Katulad ko, hindi ako ganun ka-showy. Minsan dinidibdib ko yung mga bagay-bagay. Pero eventually, malalaman mo o magmahalata mo na galit ako o nasasaktan ako. Pero hindi ko agad nasasabi kasi ayoko ng away. May mga lalaki rin ganyan. Para makaiwas sa away, tinatago na lang yung pain sa puso. Katulad nyo rin mga babae, di ba? Minsan kahit nasasaktan na kayo para hindi lang mawala isang tao o yung mahal nyo sa buhay, tinatago nyo rin yung nararamdaman nyo kahit sobrang painful. Ganun din kami mga guys. Kaya when girls belittle us o yung mga babae minamaliit kami, it hurts a lot. Sobrang sakit nun para sa amin. Okay? Proceed na tayo sa ika-anim. Ika-anim na bagay na nasasaktan kami mga lalaki kapag ginagawa sa amin ng mga babae ay kapag hindi kami na-appreciate. Either pinaparamdam nyo na hindi kami appreciated o pinapakita nyo sa amin ng direkta na hindi kami appreciated. Isa kasi sa mga bagay na nasasaktan yung damdamin namin mga lalaki ay yung pakiramdam na hindi kami na-appreciate sa kabila ng mga sakripisyo at effort na pinapakita namin para sa mga babae. Yung tipong napagod kami maghapon para gawin yung mga bagay na alam namin ikatutuwa nyo tapos i-ignore mo lang pala. Hindi mo lang pala papansinin o wala lang pala sa'yo. Alam ko hindi lahat ng guys ganito but for some, sobrang painful niyan. Sobrang painful yung feeling na hindi ka na-appreciate. Hindi ka na-appreciate ng taong pinag-alayan mo ng oras, pinag-alayan mo ng dugo, ng panahon. It even hurts a lot kapag nilait niya pa verbally yung ginawa mo para sa kanya. Hindi mo na na-appreciate, nilait mo pa. Well, hindi ko naman sinasabi na lahat ng babae ganyan, pero may mga babae talaga na ganyan. May mga tao talaga na ganyan. Kaya naman kapag ginawa sa amin to ng mga babae, sobrang nasasaktan kami. Okay? Proceed na tayo sa ikapito. Ikapitong bagay na nasasaktan kami mga lalaki kapag ginagawa sa amin ng mga babae to. Ito na siguro yung pinaka-worst. Kapag pinagpalit kami sa iba. Kala nyo ba babae lang yung nadudurog yung puso kapag iniwan o pinagpalit sa iba? Alam nyo ba na 50% ng mga woman ngayon posible na mag-cheat o nag-cheat na kaparehas ng mga lalaki? So, parang 50-50 na. Balance na. Well, oo, guys. Nasasaktan din kami. Katulad ng mga babae. Naabot din ang ilan sa amin ng buwan. At yung iba, taon. Para makalimot o makamove on. So, just like woman, katulad din ng mga babae, meron din kami damdamin na nasasaktan. Hindi lang namin madalas ipakita dahil ayaw naming minamaliit kami. Kasi nga, lalaki kami. At ang tingin sa amin ng mga kababaihan matibay, matatag, masasandalan sa lahat ng oras. So kahit pinapakita namin na matatag kami, na reliable kami, sometimes nasasaktan kami ng sobra. So there you have it. Alam nyo na guys na nasasaktan din kami mga lalaki kapag ginagawa nyo to sa aming mga bagay na to. Para kami mga turtle We may look tough or strong or unbreakable sa labas, but deep down here, we have a soft side too. So please be gentle din sa aming mga lalaki. Kasi katulad nyo, ayaw din namin na nasasaktan. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Hekmat Rueca, kay Miss Jean Vargas na watching from Dubai, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Ruth Chel Esto, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Amana Pagador, shoutout po sa inyo ma'am. Sa avid viewer natin na si Queen Survivor TV na watching from Colorado, USA, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Emma Balmonte na watching from Qatar, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Maylene Ulo na watching from Malaysia, shoutout po sa inyo ma'am.
Kay Miss Kay, shoutout po sa inyo. Kay Miss Nelia Badol na watching from Kuwait, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Gemma Bubiles na watching from Riyadh, Saudi, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Sugar Sweet, shoutout po sa inyo. Kay Miss Argeli Tongol, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Pinky na watching from Spain, shoutout po sa inyo ma'am. Ingat po kayo dyan. At kay Miss Elanie Gomez na watching from Cebu, shoutout po sa inyo. Sa lahat ng viewers natin na OFW o nasa ibang bansa, ingat po tayo palagi. Maraming salamat po sa palagiang pagsuporta. At sa mga viewers natin dito sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyo. Again guys, road to 100k na tayo guys. Oh. Dahil yan sa inyo, maraming salamat po. Kung nagustuhan yung video na yun, paki-share na lang sa mga loved ones natin na nangangailangan ng ganitong tips. At kung isa ka sa mga batang 90s na mahilig sa mga 90s na outfit o sa early 20s na damit, at kung gusto mo magpatundo ng katawan, magpa-sexy, laking tulong tong channel na to. Yan. Mahanap nyo yan sa description section ng bawat video ko. At yan, makakatulong yan sa lifestyle nyo. 100%. Kung hindi nyo pa na-like yung Facebook page natin, nandiyan na sa description section below. Paki-like na lang. Kung gusto nyo i-follow sa social media accounts ko, nandiyan din yan sa description section below. I-follow na lang ako kung gusto nyo lang naman. At kung bago ka pa lang sa channel ko, marami akong video na pwedeng makatulong sa pang-araw-araw mo na buhay. Nandiyan yan sa channel ko. Hanapin nyo lang dyan sa channel ko at panoorin nyo. At kung nagustuhan nyo, paki-share na lang din sa mga lovers. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. See you sa susunod na video. Ingat po kayo palagi. Bless. Peace. Whenever your heart is broken.